May isang grupo ng mga hindi kilalang manlalaro ang palaging nananalo sa bawat laro na nilalaro nila. Binubuo lang sila ng 4 na miyembro pero nagawa nilang matalo ang kanilang kalaban na may 1,200 na miyembro. Sa sobrang galing nila ay naiisip na ng kanilang mga nakakalaban na hindi sila normal. Pero ni minsan ay hindi nila nilagyan ng pangalan ang kanilang grupo kaya kilala lang sila sa tawag na blank. May mga nag-iisip na din na nandadaya lang sila dahil imposibleng matalo nila ang 1,200 kalaban. Ngunit ang isa pa na hindi alam ng mga ito ay 2 tao lang pala ang kumokontrol sa 4 na player na nakalaban nila. Ito ay ang magkapatid na sila Sora at Shiro at ang ginagamit pa ni Shiro sa paghawak ng mga mouse ay ang kanyang mga paa. Makalipas ang ilang oras habang nasa kalagitnaan sila ng laro ay bigla na lang inantok si Shiro. Dahil dito ay napilitan na lang si Sora na gamitin na din ang kanyang mga paa para makontrol ang 4 na player. Buti na lang ay nagawa pa niya na maipanalo ang laban. Nang magising si Shiro ay nakatanggap sila ng email mula sa hindi kilalang sender. Nagulat sila na alam nito na magkapatid ang mga miyembro ng blank. Nang pinindot nila ang link ay napunta ito sa isang chess game. Dahil si Shiro ang magaling sa chess pagdating sa high-level computer kaya ito ang pinalaro ni Sora. Habang nasa kalagitnaan na ng laro ay dito na nila napagtanto na hindi computer ang kanilang kalaban at may kumokontrol din dito. Dahil dito ay nagpasya na si Sora na tumulong at makalipas ang ilang oras ay nagawa din nilang manalo. Muli silang nakatanggap ng email at tinanong sila kung ano ang masasabi nila sa kanilang mundo. Dito na napaisip si Sora sa mga napapansin niya noon pa man sa kanilang paligid. Muli itong nag-email at sinabihan sila na may alam itong mundo na nababagay para sa kanila. Nang nireplyan na ito ni Sora ay bigla na lang silang nahulog papunta sa ibang mundo at nagpakita na din sa kanila ang kasagutan nila sa email. Nagpakilala ito sa pangalang Tet at siya umano ang Diyos ng mundong pupuntahan nila. Sa mundong ito ay mayroong 10 commandments na dapat nilang sundin. Inisa-isa itong sabihin ni Tet sa kanila at isa sa mga ito ay idinadaan umano sa laro ang hindi na pagkakaunawaan ng 2 panig. Pagkabagsak nila at matapos sabihin ni Tet ang pang-10 commandment ay bigla na lang itong nawala. Ilang sandali lang ay may nakita silang 3 kalalakihan at nakipaglaro sila sa mga ito. Dahil natalo nila ang mga ito ay dito sila humingi ng iba pang impormasyon sa mundong kinaroroonan nila. Katapos ay umalis din sila kagad at nagpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay nakarating sila sa kaharian ng Elkia. Naghanap sila ng tavern para sa kanilang matutuluyan at nang makahanap na sila ay naabutan nila dito ang 2 babae na nagsusugal. Nalaman nila na kasalukuyan palang may nagaganap na gambling tournament sa kaharian para matukoy kung sino ang mamumuno sa trono. Gusto ng nakaraang hari na ang susunod umanong magmamana ng trono ay ang pinakamagaling sa sugal. Dahil dito ay napilitan ng apo nitong si Stephanie na magsugal sa kagustuhan niyang maging reyna ng kaharian. Nang mapansin ni Sora ang ginto na daladala ng babae ay hinamon niya ito sa isang laro. Sa una ay ayaw pa silang patulan nito ngunit dahil sa pang-aasar ni Sora ay napilitan ito na makipaglaro sa kanila. Akala nito ay maiisahan niya sila Sora sa ginagawa niyang pandaraya ngunit napansin pala kaagad nila Sora ang ginagawa niya. Kampante ito na panalo na siya ngunit nang ipinakita na ni Sora ang kanyang mga baraha ay nagulat na lang ito. Natulala na lang ito habang paalis na sila Sora at dahil dito ay may pambayad na tuloy sila Sora sa kanilang tutuluyan. Katapos nilang magbayad ay napansin nila ang nakakaawang mukha ni Stephanie dahil malapit na itong matalo. Nang makita ni Sora ang baraha ng kalaban nito na si Kurami ay nalaman niya na nandadaya ito. Ngunit hindi nila matukoy kung paano at nang tiningnan ni Sora ang paligid ay may napansin siyang kaina-hinalang babae. Dito niya na sinabihan si Stephanie na dinadaya ito ng kalaban nito. Gayunpaman ay hindi alam ni Stephanie kung paano kaya natalo pa din siya ni Kurami. Makalipas ang ilang oras habang nagpapahinga sila Sora ay binisita sila ni Stephanie na nakabalot na lang ng kumot. Naiinis pala ito dahil hindi binanggit ni Sora kung paano nandaya si Kurami. Dahil dito ay iniisip tuloy nila Sora na sinisisi sila nito bakit ito natalo. Dagdag pa ni Sora na hindi na din siya nagtataka bakit ito palaging natatalo dahil apo ito ng hangal na hari. Dito na ito mas nainis ng sobra at gusto nito na bawiin ni Sora ang kanyang mga sinabi tungkol sa lolo nito. Sasampalin na sana nito si Sora nang bigla itong hinamon ni Sora sa isang laro. Dahil ayon sa commandment ay ito ang paraan sa mga may hindi pagkakaunawaan. Ang lalaroin nila ay rock, paper, scissors at ang gagamitin lang palagi ni Sora ay papel. Matatalo siya kung gagamit siya ng bato at gunting pero magiging tabla naman ito kung matatalo niya si Stephanie gamit ang bato at gunting. Kung mananalo si Stephanie sa laro nila ay gagawin niya ang lahat na gusto nito at sasabihin din niya kung paano nandaya si Kurami.
Pero kung mananalo naman siya ay dapat sundin nito lahat ng sasabihin niya. Kung maging tabla ang resulta ay magbibigay na lang siya ng hint kung paano nandaya si Kurami at bilang kapalit ay hihingi lang siya ng kaunting pabor. Pumayag si Stephanie sa lahat ng kasunduan ni Sora at kaagad silang naghanda. Pagkasimula nila ay nanalo si Sora pero dahil hindi papel ang ginamit niya ay naging tabla ang resulta. Akala ni Stephanie na ang hihingin lang ni Sora na pabor ay magkaroon sila ng matutuluyan. Ngunit ang gusto pala ni Sora ay magkagusto siya dito. Dahil absolute ang Ten Commandments ay nag-iba nga kaagad ang pakiramdam niya kay Sora. Tinanong siya ni Sora kung pwede umano silang manirahan din sa palasyo at kaagad naman siyang pumayag. Dahil sa kapangyarihan ng Ten Commandments ay hindi siya makatanggi kahit anong hilingin ni Sora. Pagkadating nila sa palasyo ay naligo muna sila at dito na sinabi nila Sora kay Stephanie na galing sila sa ibang mundo. Hindi na din nagulat pa si Stephanie dahil posible naman ito sa pamamagitan ng summon ng magic. Katapos nilang maligo ay binigyan na din sila ng mga bagong damit. Habang nagpapahangin sila sa balkonahe ay may binasang libro si Shiro na nakasulat sa ibang lengwahe at ayon kay Stephanie ay ito ang lengwahe ng Imanity. Dito lang nila nalaman na ang tawag pala sa human race sa mundong ito ay Imanity. Dati ay may iba pang kaharian na pinamumunuan ng Imanity pero nung mamuno ang kanyang lolo ay isa-isa nang bumagsak ang mga ito at tanging Elkia na lang ang natirang kaharian ng mga Imanity. Dito na din nila nalaman ng tungkol sa Exceed na binubuo ng 16 na lahi kung saan kabilang silang mga Imanity. Ang nangungunang lahi ay tinatawag na Old Deus o ang mga Diyos na tinalo ng One True God. Kasama din sa mga ito ang mga elves na nasa pang-7 pwesto at ang kanilang Elven Guard ang siyang pinakamalaking bansa sa planeta. Habang ang mga Imanity naman ay nasa pang-16 na pwesto o nasa pinakahuli. Ito ay sa kadahilan ng hindi nakakagamit ng mahika ang mga Imanity na katulad ng ibang lahi. Dito na naisip ni Sora na ito pala ang dahilan bakit hindi magawang manalo sa laro ang mga Imanity. Kagad siyang nagpasama kay Stephanie sa library ng kaharian pero ang problema ay nakasulat ito sa Imanity. Ilang sandali lang ay nagulat na lang si Stephanie na natutunan kaagad ni Shiro ang kanilang lengwahe. Dahil sa nakakamanghang ipinapakita nila Sora at Shiro ay napapaisip na si Stephanie na baka sila na ang magsasalba sa Elkia. Matapos mabasa ni Sora ang karamihan sa mga libro ay marami na siyang nalaman tungkol sa kaharian ng Elkia. Kabilang dito ang pagsusugal ng dating hari at ginawa nitong pampusta ang iilang teritoryo ng Elkia. Pero paulit-ulit itong natalo at ito ang dahilan kaya tingin na sa kanya ng ibang Imanity ay isa siyang hangal. Pero naniniwala si Stephanie na gusto lang ng kanyang lolo na ipakita sa lahat na may potensyal ang Imanity na kaya nilang talunin ng ibang lahi. Kaya gusto niyang maging reyna ay para patunayan na tama ang paniniwala ng kanyang lolo. Dahil sa pamamagitan nito ay may kakayahan na siya na maibalik muli sa kanila ang mga teritoryo na nawala sa kanila. Ngunit alam ni Sora na hindi mangyayari ang mga gusto ni Stephanie at ng kanyang lolo sakali mang may ibang mamuno sa Elkia. Sa araw na ito ay kukoronahan na din si Kurami dahil wala na sa kaharian ang nakakatalo sa kanya. Lumapit ito kay Stephanie para ibalik ang damit na naipanalo nito nung maglaro sila. Ngunit kinuha ito ni Sora at ibinalik kay Kurami dahil sa ngayon ay nabibilang pa umano ito kay Kurami. Pagkaalis ni Kurami ay sinabihan ni Sora si Stephanie na papatunayan umano nila na tama ang paniniwala ng kanyang lolo. Ang sunod pala na layunin ni Sora ay kunin ang trono bilang hari ng Elkia. Kaya nang kukoronahan na sana si Kurami ay tinutulan niya ito at hinamon si Kurami sa laro. Para mapapayag si Kurami ay isiniwalat niya ang pakikipagsabuatan nito sa isang elf at posibleng tinutulungan din siya nito para mandaya. Dahil dito ay napilitan si Kurami na tanggapin ang hamon ni Sora pero gusto ni Sora na kung maglalaban sila gamit ang baraha ay dapat hindi niya kasama ang kasabwat niyang elf o si Phil. Kagad namang itinanggi ni Kurami na kilala niya ang elf at sinabi niya na ginamit lang ito ni Sora para i-frame up siya. At para hindi siya panghinalaan ay pinaalis niya din si Phil. Dito na sila nagkasundo kung kailan at saan sila maglalaro at dahil si Sora ang naghamon ay si Kurami ang may karapatan na pumili ng klase ng laro at maghahanda ng lugar. Katapos nilang magkasundo ay sinabi naman ni Sora kay Stephanie ang hinala niya kung bakit tinutulungan ng isang elf si Kurami. Ito ay para masakop nila ang buong Elkia at mas mapalawak pa ang kanilang teritoryo. Ilang sandali lang ay dumating dito si Kurami para kausapin sila. Inamin nito na nakikipagsabuatan nga ito sa mga elves pero para lang umano sa kapakanan ng mga Imanity ang kanyang ginagawa. Dahil kung mapapasailalim sila sa mga elves ay mabibigyan sila ng proteksyon mula sa ibang lahi. Gusto nito na umatras na si Sora sa magiging laban nila at nangako din ito na hindi umano siya magiging sunod-sanuran na lang sa mga elves. Gayunpaman ay wala pa ding balak sila Sora na umatras sa laban.
Dahil dito ay wala nang nagawa si Kurami kundi dalhin sila sa paggaganapan ng kanilang laban. Maglalaro sila dito ng chess pero ayon kay Kurami ay hindi ordinaryong chess game ang kanilang lalaroin dahil may sariling kalooban ang bawat isa sa mga ito. Sinabihan ni Sora si Kurami na silang dalawa ni Shiro ang maglalaro at magpapalitan na lang sila sa kalagitnaan na ng laro. Pumayag dito si Kurami at sa isip-isip niya ay hindi pa nadidiskubre nila Sora ang kanyang trick. Pagkaumpisa nila ay nagulat sila Sora na 3 hakbang ang ginalaw ng pawn ni Kurami. Dito lang nila napagtanto na ito pala ang ibig sabihin ni Kurami kanina. Gayunpaman ay nagpatuloy lang sa paglalaro si Shiro sa kung ano ang tamang galaw ng mga pieces. Pero nang pinapagalaw niya na ang isang pawn ay hindi siya sinunod nito. Hindi pala susunod ang piece kapag alam nito na masasawi lang siya. Sinamantala ito ni Kurami hanggang sa wala nang magawang move si Shiro. Humingi na lang ito ng tawad sa kanyang kuya at dito na siya pinalitan ni Sora. Kinuha ni Sora ang atensyon ng kanilang mga pieces para bigyan ng mga ito ng motibasyon na lumaban. Naging matagumpay ang kanyang ginawa kaya nagulat na lang si Kurami sa kanyang mga nasisilayan. Hindi din niya akalain na malalaman pala ni Sora na gumagamit siya ng elf magic para mapataas ang moral ng kanyang mga pieces. Dahil dito ay napilitan na siya na gamitin na ang kanyang king. Sa pamamagitan nito ay nagagawa niya ng gumamit ng brainwashing magic. Kagad na pina-address ni Sora ang kanyang mga pieces matapos niya itong mapansin. Pero dahil hindi pa niya nadidiskubre ang ginagawang pandaraya ni Kurami ay pinadiretso lang ni Kurami ang kanyang mga pieces. Nang ililigpit na sana ng queen ni Kurami ang king nila Sora ay dito na bumaba si Sora para pigilan ito. Hinikayat niya ito na hindi sundin ang king nito dahil gumagamit ito ng brainwashing. Nagawa niya itong mapaniwala sa kanya dahilan para bumaliktad din ito. Dahil dito ay sumunod din dito maging ang isang knight ni Kurami. Dito na ito nagsimulang mag-aklas laban sa kanilang hari at napasunod na din ito ang iba pang mga pieces ni Kurami. Iminungkahi ni Sora kay Kurami na pasukuin na ito pero hindi siya pinakinggan nito. Sinubukan pa nito na palusuban ng mga natitira niyang pieces pero dahil sa ginagawa niyang pamamalakad ay may nag-assassinate sa kanya dahilan para maglaho na din ang buo niyang hukbo. Dahil dito ay itinanghal na panalo sa laban sila Sora at Shiro. Muling naalala ni Stephanie ang mga sinabi sa kanya dati ng kanyang lolo na balang araw ay may biglang susulpot at sila ang magsisilbing pag-asa ng humanity. Dahil sa pagkapanalo nila Sora ay sila na ngayon ang kinoronahan para mamuno ng Elkia. Una nilang ginawa ay kinausap nila ang mga ministro para ayusin ang mga problema sa loob ng kaharian. Tinuruan din nila ang mga ito para mas mapadali ang kanilang trabaho. Hindi makapaniwala si Stephanie na madali lang nilang inayos ang mga dapat ayusin pagdating sa domestic problems. Makalipas ang ilang oras ay nagbigay na sila ng talumpati sa harap ng mga tao. Binigyan nila ng pag-asa ang mga humanity na kahit sila ang pinakamahinang lahi ay makakaya nilang tapatan ng ibang lahi. Dito na din nila idineklara ang pakikidigma nila sa ibang lahi at babawiin nila ang mga teritoryo na nawala sa kanila. Dahil sa ginawa nilang ito ay nataranta tuloy si Stephanie sa takot na baka salakayin sila ng ibang lahi. Pero kampante sila Sora na hindi ito gagawin ng ibang lahi. Ito ay dahil natalo nila ang kapangyarihan ng elf at siguradong iisipin ng iba na may natatanggap silang suporta sa ibang lahi na mas malakas pa kaysa sa mga elf. Hanggat hindi pa natutukoy ng mga ito kung anong lahi ang sumusuporta sa kanila ay siguradong hindi basta-basta aatake ang mga ito. Makalipas ang ilang oras habang nagpapahinga na sila ay nabasa ni Shiro sa isang libro ang tungkol sa mga flugel. Kilala ang mga ito na uhaw sa kaalaman kaya nakikipaglaro ang mga ito para lang makakuha ng mga libro sa iba't ibang lugar. Ilang sandali lang ay bigla na lang nag-iba ang kulay ng buong paligid. Kagagawan pala ito ni Tet dahil gusto nito na makausap sila Sora at Shiro. Kinumusta sila sa ilang araw umano nilang pamamalagi dito. Alam ni Tet na naghihintay lang sila ng pagkakataon na hamunan ito sa isang laro. Kaya ipinaalala tuloy ni Sora dito na tinalo na nila ito dati. Sinigurado naman ni Tet na hindi na umano siya matatalo pa sa susunod nilang pagtutuos. Nagpasalamat sila Sora dito na dinala sila sa mundo nito dahil ito ang mundo na nababagay sa kanila. Pagkaalis nito ay hindi makapaniwala si Stephanie na natalo na pala dati nila Sora si Tet. Dahil dito ay mas lumakas lang ang kanyang kutob na sila Sora na nga ang magliligtas sa Elkia. Ngunit matapos ang araw na iyon ay ipinapaubaya na lang ng mga ito sa kanya at sa mga ministro ang mga gawain dahil palagi na lang naglalaro ng video game ang mga ito. Hindi niya na natiis pa ang ginagawa nila Sora kaya nagpasya siya na komprontehin na ang mga ito. Hinamon niya sa laro si Sora at kung manalo siya ay dapat maging desenting tao na ito. Napili nila na laruin ng blackjack at kampante si Stephanie na matatalo niya na dito si Sora.
Ito ay dahil may tinatago siyang trick sa larong ito na ilang beses niya nang pinagpraktisan. Sa mga unang round ay siya palagi ang nananalo hanggang sa humantong na sila sa huling round. Akala niya ay panalo na siya dito ngunit nagulat na lang siya na mag-stand kaagad si Sora kahit hindi pa nito nakikita ang mga baraha. Gayunpaman ay kampante siya na panalo na siya ngunit nang ipinakita ni Sora ang kanyang mga baraha ay nagulat na lang siya na natalo pa siya. Pero kahit natalo siya ay pinagbigyan pa din ni Sora ang kanyang kahilingan. Matapos nilang asikasuhin ang iilang mga nobles ay nagpasya sila na lumabas ng kaharian. Dito na isinagawa nila Sora ang parusa nila kay Stephanie sa pagkatalo nito kanina at ito ay magsilbi siyang aso ngayong araw. Nang nasa labas na sila ay dito lang nalaman ni Sora na may pagkakahawig na pala si Stephanie sa mga werbeast. Kagad niyang tiningnan ang impormasyon tungkol sa mga werbeasts na nasa pang-14 na ranggo. Alam niya na maraming magagandang chika babes dito kaya nagpasya siya na sasakupin din nila ang mga ito. Habang naglalakad sila ay paulit-ulit pa ding hinamon ni Stephanie si Sora pero palagi lang siyang natatalo. Hanggang sa maubos na ang kanyang saplot pero humirit pa din siya sa isang laro. Ito ay huhulaan nila kung ilang segundo bago lumipad ang 2 ibon. Hula ni Stephanie ay 30 segundo pero ang hula ni Sora ay 3 segundo lang sabay binato ang mga ibon. Dahil hindi nag-set ng rules si Stephanie ay wala na siyang nagawa kundi tanggapin na lang ang kanyang pagkatalo. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang manalo. Kaya sinabihan siya ni Sora na hindi nag-e-exist sa kanilang mundo ang swerte. Dahil bago pa man mag-umpisa ang laro ay may napagdesisyonan ng panalo. Binigyan niya ng mga halimbawa si Stephanie kung bakit niya nasabi ang mga ito. Ito ang dahilan bakit palaging natatalo ang mga Imanity. Kung susubukan nilang sakupin ang Animal Kingdom o ang Eastern Federation ay problema nila ang kakulangan ng impormasyon sa mga ito katulad ng kahinaan ng mga ito. Sinubukan nilang maghanap ng mga impormasyon ngunit wala silang makita. Dito lang napagtanto ni Stephanie na simula pala nang maupo sila Sora sa trono ay naging abala na ang mga ito sa paghahanap ng impormasyon. Ilang sandali lang ay bigla na lang nag-iba ang kulay ng buong paligid. Ito pala ay isang Ovantime na nabibilang sa lahi ng Phantasma o ang nasa pangalawang posisyon sa mga Exceed. Nang malaman ni Stephanie na naghahanap sila Sora ng Flugel ay dito lang nito sinabi na may alam siyang isa na malapit dito. Ito ay nasa National Elkia Library dahil ito na ngayon ang nagmamay-ari ng library matapos nitong talunin ng kanyang lolo. Hindi akalain ni Sora na mahahanap na nila ang tanging sandata ng Imanity kaya kaagad silang nagtungo dito para hamunan ng Flugel at subukan na bawiin ang library. Pagkapasok nila ng library ay nagpakita sa kanila ang Flugel na nagpakilala sa pangalang Jibril. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sora at kaagad na sinabi dito ang kanyang sadya. Alam ni Jibril na ang ibig sabihin niya ay hinahamon niya ito sa isang laro. Nang tinanong siya kung ano ang kanyang ipupusta ay sinabi niya ang mahigit 40,000 libro mula sa ibang mundo. Sa sobrang dami nito ay nasabik dito si Jibril at dito lang nito nalaman na mga taga-ibang mundo sila. Sa una ay hindi pa ito naniniwala sa mga sinasabi ni Sora pero nang may ipinakita si Sora na lengguwahe na hindi nito alam ay naging interesado ito kaagad sa tablet ni Sora. Gayunpaman ay kailangan umano muna nitong suriin ang kanilang katawan kung taga-ibang mundo nga sila. Katapos nitong suriin ang katawan ni Sora ay wala itong nakitang spirit sa loob at ibig sabihin lang nito ay hindi sila matukoy bilang isang nilalang sa mundong ito. Dahil dito ay para lang silang unknown sa mundong ito at isa itong patunay na hindi nga sila taga rito. Hindi na nagdalawang isip pa si Jibril na tanggapin na ang hamon ni Sora at gusto niya naman itaya ang lahat na meron siya. Habang patungo na sila sa paggaganapan ng kanilang laro ay dito na sinabi ni Jibril ang kanilang lalaruin. Ito ay materialization word chain na kung saan lilito ang mga salita na sasabihin nila na wala dito at kabaliktaran naman ang mangyayari kung andito na ang babanggitin nila. Pagkasimula nila ay unang binanggit ni Sora ang hydrogen bomb kaya kaagad na binanggit ni Jibril ang Biculians na isang highest level sealing spell para sanggain ang pagsabog. Sunod na binanggit ni Sora ang spirit circuits dahilan para mawala ito sa katawan ni Jibril at sa buong paligid. Nagpatuloy ang kanilang laro hanggang sa mapunta sila sa beach. Dito na din nagkaroon ng pagkakataon si Sora na banggitin ang ladies' clothes kaya nawala ng saplot sila Stephanie. Sa paglipas ng oras ay makailang beses na din silang nagpalipat-lipat ng lugar. Ilang sandali lang ay tumayo pareho sila Sora at Shiro at tumakbo para banggitin ang lithosphere. Dahil dito ay naglaho ang outer part ng planeta at dito na napagtanto ni Jibril kung bakit tinanggal ni Sora kanina ang spirit circuits. Binanggit niya ang Eos Lumo na sinundan nila Sora ng oxygen. Nang binanggit niya ang nodes ay binanggit nila Sora ang Sepia kaya kaagad nitong binanggit ang air.
Akala niya ay makakahinga na siya kahit walang oxygen, ngunit tama ang hinala ni Sora na wala nga siyang alam sa atomic theory. Dahil dito ay nabanggit tuloy nila ang rest of atmosphere. Nakaisip pa ng paraan si Jibril para makasagot ng empty-headed academic, ngunit inihanda na pala ni Sora ang Coulomb Force. Dahil dito ay napaisip na lang si Jibril sa mga ginawa kanina ni Sora at dito niya na napagtanto na bago pa man sila magsimula ay nakalkula na ni Sora ang mga mangyayari. Wala na siyang nasagot pa dahilan para sila Sora na ang manalo at bumalik na din sa dati ang buong paligid. Namangha si Jibril sa ginawa ni Sora at dito na nabanggit ni Sora na isang Diyos ang gusto sana nilang hamunan. Kaya nalaman na din ni Jibril na si Tet pala ang nagdala sa kanila dito. Dito na nagpasya si Jibril na pagsilbihan si Sora at ituring na itong bagong master niya. Kaagad na kumalat ang balita na may nagsisilbi ng Flugel sa bagong hari ng Elkia, kaya nalaman din ito kaagad nila Kurami at Phil. Maging ang binabalak ni Sora sa Eastern Federation ay alam na din nila. Dahil maraming nalalaman si Jibril tungkol sa Eastern Federation ay humingi si Sora ng impormasyon dito. Maliban sa mga impormasyon na naibigay ni Jibril ay sinabi din niya ang posibilidad na baka hindi din matalo nila Sora ang Eastern Federation. Ito ay dahil dati na din niyang hinamon ng mga ito at natalo din siya. Dahil dito ay inaakala din ni Kurami na ang mga Warbeasts o ang Eastern Federation ang sumusuporta sa Elkia. Kung ang Elven Guard ay natalo ng 4 na beses sa Eastern Federation ay ito din marahil ang rason bakit natalo nila Sura ang isang Flugel. At sa tulong ng mga Warbeasts ay posibleng may trick silang ginawa na hindi kayang malaman kahit ng isang elf. Tinanong ni Sora kung anong klaseng laro ang nilaro nila Jibril, ngunit hindi niya na ito maalala dahil isa sa kondisyon ng Eastern Federation ay tatanggalin nila ang memorya ng mga natatalo nila tungkol sa laro. Tanging ang maaalala lang nila ay natalo sila ng Eastern Federation. Nagtataka naman sila Sora kung bakit napalawak ng sobra ng Eastern Federation ang kanilang teritoryo sa loob lamang ng 50 taon. Nakalagay din sa isang libro na iisang lahi lang ang naghamon sa mga ito sa nakaraang 10 taon. Dito na sila dinala ni Jibril sa labas ng palasyo para sagutin ang kanilang mga katanungan. Nakita nila sa di kalayuan ng isang tore at nalaman nila na ito pala ang Eastern Federation Elkian Embassy. Dito na nila napagtanto na ang nag-iisang bansa pala na naghamon sa Eastern Federation sa nakaraang 10 taon ay ang kaharian ng Elkia. 8 beses palang natalo ang dating hari sa Eastern Federation na nagdahilan sa pagkawala ng kalahating teritoryo ng Elkia. Hindi maintindihan ni Sora kung paano hinayaan ng dating hari na mangyari ito, kaya paulit-ulit niya itong ininsulto. Dahil dito ay labis na nasaktan si Stephanie kaya umalis ito. Makalipas ang ilang minuto habang nagkukulong ito sa kanyang kwarto ay muli niyang tiningnan ang susi na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Bago masawi ang kanyang lolo ay ipinaubaya nito sa kanya ang susi na ito at inatasan siya na ibigay ito sa sino mang mapagkakatiwalaan niya sa kapalaran ng Elkia. Biglang dumating dito si Jibril para sabihan siya na pumunta muna ng library. Ayaw niya sanang sundin si Jibril, ngunit dahil gusto niyang malaman ang nais nitong ipakita sa kanya ay napilitan na lang siya na magtungo sa library. Pagkadating niya dito ay narinig niya na pinag-uusapan nila Sora at Jibril ang 8 teritoryo na ipinusta ng dating hari sa Eastern Federation. Naniniwala din si Sora na may rason ng dating hari kung bakit ginawa nito ang pagsasakripisyo sa iba nilang teritoryo. Bigla niyang napansin kung bakit kaya huminto ito sa paghamon sa Eastern Federation katapos ng ika-8 subok, at dito na din niya naisip na baka nakuha na nito ang kanyang layunin. Katapos ay naisip din niya na papaano kung hindi talaga ito nawala ng memorya. Biglang ipinaalala sa kanya ni Jibril na hindi lahat ng humanity ay katulad niya kung mag-isip. Naintindihan niya kagad ang ibig sabihin ni Jibril at kahit siya ay wala ding bilib sa humanity. Gayunpaman ay naniniwala pa din siya sa potensyal ng humanity. Dahil dito ay kailangan din niyang umpisahan na paniwalaan ng dating hari. Dahil narinig lahat ni Stephanie ang kanyang mga sinabi ay nagpasya na ito na ibigay sa kanya ang susi. Matagal na din pala nilang nadiskubre ang secret room sa silid ng dating hari kaya naging madali na sa kanila na buksan ito. Pagkapasok nila dito ay nakita nila ang mga isinulat ng dating hari. Dito na nakumpirma ni Sora na hindi nga talaga nawala ng memorya ang dating hari. Alam ng mga Warbeasts sa kayang-kaya lang nila ang mga humanity kaya hindi nila tinanggal ang memorya ng dating hari para paulit-ulit itong sumubok. Kaya hindi niya masabi sa iba ang tungkol sa kung anong klaseng laro ang nilaro nila ay dahil sa commandment na hindi niya ipagsasabi ito sa iba hanggat nabubuhay siya. Pero iba na ang sitwasyon ngayon dahil patay na siya kaya isinulat niya ang mga nadiskubre niya para mabasa ito ng susunod na hari. Ito ang dahilan bakit gusto niya na ang susunod na hari ay ang pinakamagaling magsugal. Isang araw ay nagpasya sila na bisitahin ang Elkia Embassy ng Eastern Federation.
Sinalubong sila dito ng assistant ambassador na si Ino. Napansin pala ito ni Sora kanina na parang nakatingin sa kanya kaya sumenyas siya na bibisita siya. Nagulat naman si Stephanie na alam nito na ang ambassador o si Izo na ang kanilang pakay. Naalala niya na kilala din pala ang mga warbeasts na nakakabasa umano ng isip. Pinasunod sila nito at dinala sila sa silid kung saan naroroon si Izo na. Dahil sa kakyutan nito ay hindi na nakapagpigil pa sila Sora at Shiro na hawak-hawakan ito. Dahil ayaw ni Ino na magsayang sila ng oras ay pinag-usapan na nila ang pakay nila Sora kay Izo na. Diretsahan namang sinabi ni Sora sa mga ito ang pakay nila na makipaglaro. Akala ni Ino ay nagbibiro lang si Sora at gusto niya na sanang paalisin ang mga ito ngunit nagulat na lang siya na alam nito na hindi talaga siya nakakabasa ng isip. Isa lang cold reading ang trick na ginagamit niya dahil ito pala ang specialty ni Sora. Nang tiningnan niya ang puso ni Sora ay nakumpirma niya na hindi ito nagsisinungaling. Dahil nabuking na sila ni Sora ay dito na sinabi ni Sora ang totoo talaga nilang pakay at ito ay hamunan sila sa laro kung saan nakasalalay ang kanika nilang bansa. Sinabi na din ni Sora kung anong klaseng laro ang ginagamit ng Eastern Federation at ito ay isang video game. Dahil hindi alam ng katulad ni Jibril na isang Flugel ang laro na ito ay naisip ng Eastern Federation na sila lang ang nag-iisang Exceed ang may video game. Ito ang isa sa rason bakit tinatanggal nila ang memorya ng mga nakakalaro nila para manatiling sekreto ang kanilang video game. Dahil sa loob ng video game kung saan sila ang game master ay malaya silang makakapandaya at hindi ito malalaman ng kanilang kalaro. Pinamukha lang nila sa ibang lahi na nakakabasa sila ng isip para hindi na sila panghinalaan pa. Pero ang totoo ay nalalaman lang nila kung nagsisinungaling ang kanilang kausap pero hindi talaga sila nakakabasa ng isip. Naisip kagad ni Ino na dahil sa dating hari kaya nalaman lahat nila Sora ang kanilang sekreto. At dahil patay na ito ay hindi natatalab pa dito ang sinumpaan nito sa commandment. Matapos ang mga revelasyon ni Sora ay alam na din ni Sora kung ano ang mga tumatakbo sa isipan ngayon ni Ino at ito ay takasan sila. Para hindi nila ito magawa ay ipinusta niya na din ang kapakanan ng bawat humanity sa buong mundo. Kung matalo sila ay mawawala na ng karapatan ng humanity na mapabilang sa Exceed kaya hindi na din sila mapoprotektahan pa ng commandments. Kung mangyari ito ay para na din silang hinatulan ng kamatayan. Dahil itinaya ni Sora ang kapakanan ng bawat humanity ay may karapatan na din ng mga ito na manood ng laro. Bagamat hindi maintindihan ni Izo na ang mga pinagsasabi ni Sora ay alam niya na parang hinahamon siya sa isang laban. Sinigurado niya na hindi siya matatalo pero kampante sila Sora na ito ang sasapitin niya dahil ni minsan ay hindi pa natalo ang blank. Dahil sa ginawa ni Sora ay nagtipon sa labas ng palasyo ang maraming tao para magreklamo sa kanya. Habang naglalaro sila ni Shiro ay naramdaman niya na dumating na ang kanina pa niyang hinihintay. Alam niya ang pakay nito at hindi naman niya ito inatrasan. Sinabihan niya si Shiro na malaki ang tiwala niya dito. Sa ngayon ay kukunin lang niya ang huling kailangan nila para talunin ang Eastern Federation. Nang tumalikod na siya kay Shiro ay dito na siya biglang naglaho. Nagising na lang si Shiro na wala na si Sora kaya natakot siya ng sobra dahil hindi siya sanay na wala sa tabi niya ang kanyang kuya. Ang ikinagulat niya ay hindi na maalala ni Stephanie si Sora at wala na din ito sa contact list niya. Sinubukan niyang puntahan ang dati nilang tinutulugan ngunit wala din dito si Sora. Kahit si Jibril ay hindi din maalala si Sora at siya na ang tinuturing nitong master. Isa-isa din niyang tinanong ang mga ginawa ni Sora pero siya pa din ang sinasagot nito. Pagkadating dito ni Stephanie ay naisip nila na baka natalo sa isang laro si Shiro sa hindi nila kilala at bilang kapalit ay may binago sa memorya nito. Minabuti ni Jibril na makipaglaro dito at ang ipupusta nito ay ang kanyang false memories. Habang nasa kalagitnaan na sila ng laro ay parang napapaniwala na si Shiro na mga false memories lang ang tungkol kay Sora. Ngunit bigla na lang hinawakan ni Sora ang kanyang kamay at binanggit nito ang salitang blank. Dahil dito ay naalala niya na kahit kailan ay hinding-hindi matatalo ang blank kaya hindi siya pumayag na matalo ni Jibril. Buo ang tiwala niya na totoo si Sora hanggang sa paniwalaan na siya ni Stephanie. Dito niya na tinanong ang mga ito kung ano ang ginawa nila kahapon. Nang binanggit ni Stephanie ang kanyang mga ginawa ay ipinakita ni Shiro ang kalendaryo dahil nung isang araw pa ito nangyari at hindi kahapon. Dito na nila napagtanto na hindi na pala nila maalala ang kanilang mga ginawa kahapon. Dahil dito ay nagsimula na silang mag-isip kung bakit nawalan sila ng memorya ng 1.5 araw at naisip naman ni Shiro na baka dahil ito sa laro. Ilang sandali lang ay bigla na lang narinig ni Shiro ang boses ni Sora. Pinakinggan niya ito ng mabuti at paulit-ulit na inalala ang mga huling sinabi nito sa kanya. Nang maalala niya na ito ay dito niya na napagtagpi-tagpi ang ibig sabihin ng mga sinabi nito.
Kasalukuyan pala nitong kalaro si Kurami at dumating na ito sa punto na binura na nito ang kanyang sarili habang nasa kalagitnaan na ng laro. Pumasok sa isipan nila Stephanie na baka natalo si Sora pero naniniwala si Shiro na hindi ito ang nangyari at posibleng nagpapatuloy pa ang laro. Nakiusap siya kay Jibril na pakiramdaman ang buong silid kung may madetect itong mahika. Nang ginawa ito ni Jibril ay may nadetect nga siyang mahika pero hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Kagad na nagumpisang maghanap si Stephanie at dito na nila nakita ang mga Othello Stone na may nakaukit na mga Elven Rune. Ilang sandali lang ay nararamdaman na ni Kurami ang pagpasok ng mga memorya ni Sora sa kanyang utak para maipakita sa kanya ang mga plano nito at ang katotohanan na walang may tumutulong na ibang lahi sa kanila. Pagkabagsak ni Sora ay inakala ni Kurami na panalo na siya ngunit nagtaka sila na hindi pa natapos ang laro. Dito na ginalaw ni Shiro ang 3 stone at nalaman niya kagad kung ano ang mga dapat niyang gawin para manalo. Dahil dito ay nagawa nilang manalo dahilan para matanggal na din ang mahika. Pagkabalik ni Sora ay kagad siyang niyakap ni Shiro. Pinipilit naman ni Phil na gisingin si Kurami at buti na lang ay nagising ito. Dahil nakita na ni Kurami ang memorya ni Sora ay nalaman niya na gusto ni Sora na magsilbi silang espiya nito. Nagawa ni Sora na mabago ang pagtingin ni Kurami sa kanya kaya nagpa siya na ito na sumanib sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay nag-usap-usap na sila sa magiging plano nila sa Eastern Federation. Pero bago sila magsimula ay gusto ni Sora na magpakilala muna sila Kurami at Phil. Nalaman nila na isang alipin pala ng pamilya ni Phil si Kurami pero tinuring ni Phil si Kurami bilang tunay na kaibigan. Bagamat alam ni Phil na ang pakikipagtulungan kina Sora ay posibleng humantong din sa pagkawasik ng Elven Guard ay wala na siyang pakialam pa dito basta hindi lang masaktan si Kurami. Matapos magpakilala nila Kurami at Phil ay sinimulan na nilang pag-usapan ng Eastern Federation. Naging 3rd largest country sila dahil sa Shrine Priestess nila. Walang nakakaalam kung gaano sila kadelikado na kalaban. Maliban dito ay mayroon din silang abilidad na tinatawag na Blood Destruction. Matapos naman malaman ng Shrine Priestess na si Miko ang paghahamon nila Sora ay kaagad niyang ipinatawag sila Izuna at Ino. Muli nitong ipinaalala kina Izuna kung ano ang dapat nilang gawin. Pagsapit ng nakatakdang araw ng laro ay maagang umalis sila Sora para magtungo sa embassy. Kahit galit na galit ang mga tao kay Sora ay wala pa ding nagawa ang mga ito at hinayaan lang sila na dumaan. Pagkapasok nila ng embassy ay dito na sinabi ni Sora kay Stephanie ang kanyang hihilingin dito sa huling laro nila. Para hindi sila marinig ng mga warbeasts ay nakiusap si Sora kay Jibril na lagyan sila ng barrier. Ilang sandali lang ay nagtungo na sila sa paggaganapan ng laro para umpisahan na ito. Bago sila ipasok sa loob ng video game ay tinanong ni Sora si Izuna kung kailan ito huling nasiyahan sa isang laro na ikinagulat naman ito. Nang inumpisahan na ni Ino na ipasok sila sa video game ay bigla itong nakaramdam ng mahika. Dito na nito napansin si Kurami at nagtaka siya kung bakit ito naririto gayon din si Phil. Dahil sa kanilang presensya ay mahihirapan na ang Eastern Federation na gumawa ng pandaraya pero gayon pa man ay kampante pa din si Ino na hindi sila matatalo. Nang nasa loob na ng video game sila Sora ay dito na ipinaliwanag ni Ino sa kanila ang mga patakaran. Gamit ang love gun ay pupunteryahin nila ang mga NPC na humahabol sa kanila para ma-inlove ang mga ito sa kanila. Katapos ay ibibigay na ng mga ito ang kanilang love power at maglalaho. Ang love power na ito ang siya ding gagamitin nila para magsilbing bala sa kanilang love gun. Pero kung isa sa kanila ang matamaan ni Izuna ay magsisilbi itong alipin na ni Izuna na siyang makakatulong nito para labanan sila. Ang goal nila dito ay makalapit kay Izuna at mapaibig ito gamit ang kanilang love power. Pagkasimula ng laro ay mabilis na kumilos sila Sora para makaipon ng love power. Ilang sandali lang ay nakaisip na si Sora ng mga kalokohan na pwede niyang gawin sa mga NPC. Dahil dito ay nainis lang si Izuna na nagagawa niya pang magsaya na parang hindi nakataya sa larong ito ang buong lahi ng humanity. Kaya hindi din niya maintindihan kung paano naging masaya ang larong ito. Bigla niyang naramdaman na may papalapit sa kanya at kaagad niyang nalaman na si Shiro ito. Sinubukan niya itong punteryahin ngunit hindi niya akalain na nakailag pala ito. Dito na sila nagpalitan ng atake at hindi niya inaasahan na ganito pala kagaling si Shiro. Nang maramdaman niya na nalulugi na siya ay napilitan na siyang lumabas ng gusali. Nakaabang lang pala sa labas si Jibril pero nagawa pa niya itong mapigilan. Kahit ang ginawang atake ni Sora mula sa malayo ay nakita din niya. Dahil dito ay nagulat na lang din sila Kurami sa ginawa ni Izuna. Akala ni Jibril ay ito ang sinasabing sixth sense ng mga warbeasts pero para kay Sora ay parang nakikita ni Izuna ang hinaharap. Ibig sabihin lang nito ay may nangyayaring pandaraya na siya ding hinala nila Kurami.
May ginagamit pala si Ino na trick para makausap niya si Izuna at ipaalam dito ang eksaktong kinaroroonan nila Sora. Kaya kahit saang magtago sila Sora ay madali lang silang natutunto ni Izuna. Ilang sandali lang ay pinagawa na ni Sora si Shiro ng kalkulasyon. Bago may sulat ni Shiro ang sagot ay may sinabi muna ito kay Sora. Katapos ay biglang inatake ni Izuna si Sora na mabilis namang nasangga ni Shiro. Dahil dito ay naging kalaban na ito nila Sora at buti na lang ay naka-action kaagad si Jibril. Nang makalayo-layo sila ay inalala ni Sora ang blankong sagot ni Shiro. Ibig sabihin ay tumutukoy ito sa kanilang dalawa kaya ang pagsanib ni Shiro sa panig ni Izuna ay magsisilbi ding oportunidad para sa kanila. Sa isip-isip ni Sora ay nasa kanya na kung paano niya kukumpletuhin ang magic formula para sa ikakatagumpay nila. Inatasan niya si Jibril na harapin muna si Izuna para mabigyan siya ng oras. Tuwang-tuwa naman si Jibril dito dahil magagamit niya na din sa wakas ang kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy naman si Shiro na habulin si Sora hanggang sa makarating na sila sa tuktok ng tore. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Sora na maibalik sa dati si Shiro. Nakaabang na pala sa kanila si Izuna na katatapos lang talunin si Jibril. Ngunit hindi nito inaasahan na magagawa pa ni Shiro na makaatake sa kanya dahilan para matanggalan siya ng love gun. Ginamit niya si Jibril pero nakagawa din kaagad ng paraan si Shiro. Matatamaan na sana ng bala si Izuna kaya inactivate na nito ang kanyang blood destruction. Walang tigil itong umatake kina Sora hanggang pagkabagsak nila. Nagpa siya si Sora na sugurin ito ngunit hindi nila inaasahan ang gagawin nito dahilan para masapol sila pareho ni Shiro. Akala ni Izuna ay panalo na siya kaya ibinalik niya na ang normal niyang anyo. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang may umatake sa kanya sa kanyang likod. Ito pala ay kagagawa ni Stephanie at dito lang napagtanto ni Ino kung ano ang naging plano nila Sora. Hindi pala para kay Izuna ang ginawang atake kanina ni Shiro kundi para ito kay Stephanie. Isa-isang ipinaliwanag ni Sora ang kanilang mga ginawa para magtagumpay ang kanilang plano. Alam niya na si Ino ang tumutulong kay Izuna para matuntun sila at sinamantala nila ito. Wala nang nagawa pa si Ino kundi itanghal na panalo sila Sora. Nang magkamalay si Izuna ay sinisi niya kaagad ang kanyang sarili dahil siguradong maraming maghihirap na mga kalahi niya sa kanyang pagkatalo. Gayunpaman ay alam nila Sora na nasiyahan siya sa laro. At kahit ano pa man ang kanyang isipin ay hindi pa din niya magagawang talunin ang blank. Naging masakit man ang una niyang pagkatalo ay nasiyahan naman siya. Kung maintindihan niya na ito ay pwede na siyang maging kaibigan ng blank dahil isa na siyang ganap na gamer. Makalipas ang ilang oras habang naliligo sila sa palasyo kasama na sila Izuna at Ino ay biglang nagpakita dito si Miko. Dinala sila nito sa Konagari o sa Eastern Federation Capital. Akala nito ay mga espiya lang umano sila ng Elven Guard pero hindi nito akalain na kasama na din pala nila ang Avantime. Ito pala ay dahil sa impluensya ni Jibril na dating miyembro ng 18 Wings o ng Avantime government. Gusto ni Miko na makapaghiganti na kina Sora na kaagad namang tinanggap ni Sora. Pero ang gusto ni Sora na laruin nila ay ang toss coin. Bago sila mag-umpisa ay isa-isa munang binanggit ni Miko ang mga gusto niyang mangyari sakali mang manalo siya at kahit din matalo. Pagkahagis ni Sora ng coin ay ginamit ni Miko ang blood destruction at pinili niya ang tail. Ngunit matapos itong tumalbog ng isang beses ay tumayo ito dahilan para maging tabla sila. Natawa na lang sila Izuna dahil ginalaw pala ni Sora ang tile. Tinanong ni Sora si Miko kung parehas ba silang panalo o parehas talo. Dahil kung parehas silang panalo ay matutupad nila ang kani-kanilang mga gusto. Bagamat makakabuti para sa magkabilang panig kung parehas nilang makukuha ang kanilang mga gusto ay nababahala na si Miko dahil siguradong malalaman na umano ng Elven Guard ang tungkol sa kanilang laro. Dito na sinabi ni Sora na hindi ito mangyayari sapagkat ibang impormasyon ang maibibigay ni Phil sa Elven Guard tungkol sa laro matapos baguhin ni Kurami ang memorya nito gamit ang commandments. Dito lang napagtanto nila Stephanie na ito pala ang rason bakit kinalaban ni Sora si Kurami. Kaya kung umatake man ang Elven Guard ay imposibleng matalo sila ng mga ito. Sa halip ay sila pa ang magkakaroon ng pagkakataon na sakupin ng mga ito. Dahil sa mga sinabi ni Sora ay nagpasya na si Miko na piliin ng pareho silang nanalo. Habang pinagmamasdan nila ang sikat ng araw ay dito na sinabi ni Sora ang layunin talaga nila at ito ay talunin si Tet o ang One True God. Bago sila magkahiwa-hiwalay ay may isa pang gusto na makita sila Sora at Shiro. Dahil isang shrine priestess si Miko ay alam nila na may tinatago ito. Hindi naman nagdalawang isip si Miko na ipakita ito at ito pala ay isang old deus o ang nangungunang lahi sa mga Exceed. Dito na nagtatapos ang huling episode ng No Game No Life Season 1.
Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina